Maniniwala ka ba na nagpakamatay si kabayan o pinatay? Wala pang isang buwan mula nang may napabalitang nagpakamatay ang isang 34 anyos na domestic worker sa Kuwait. Ngayon ay may isa na namang OFW ang napabalitang nag-day off lang pero natagpuan daw itong nakabigti sa bahay ng kaibigan sa loob ng kwarto. At ayon sa balita, nagpakamatay daw di umano itong ating kabayan dahil sa depresyon. Pero ang pamilya, duda at hindi naniniwala dahil puno umano ng dugo ang katawan ng kanilang kapatid nang padalan sila ng mga litrato. Kaya't ang tanong ng ilan, nagpakamatay ba o pinatay? Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at bahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Siya si Christine Lopez Aguinid, 28 years old, tubong Mindanao, Kapulong, Davao del Norte. Ayon sa post ng kaanak, isa umano itong mabuting anak, ina, kapatid at auntie itong ating kabayan. Dahil sa hirap umano ng buhay, nagdesisyon umano itong mangibang bansa bilang isang domestic helper sa Jeddah para makatulong sa pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang nag-iisa nitong anak. Tulad sa ibang OFWs na nakatagpo ng mabuting amo, maswerte rin si kabayan dahil mabait ang amo nito, hindi mahigpit kaya nakapag-day off at nakapamasyal sa bahay ng kanyang kaibigan. Pero natagpuan na lang daw itong nakabigti at duguan sa loob ng kwarto ng bahay ng kanyang kaibigan na may asawang Pakistani. Pumunta ito sa kinikilala po niyang kaibigan na mag-asawa at ayon ito sa salaysay na mismo nating po nakuha ay natagpuan ito na nagbigti, nakakalambitin na lang sa loob po ng kwarto. Ngunit sa post ng ate ni Christine, duda sila na may foul play na nangyari sa likod ng pagkamatay ng kanilang kapatid. Dahil ayon sa ate ni Christine, malaki umano ang pangarap ng kanyang kapatid. Nasabi pa ng ate ni Christine, baka pinalabas lang daw na nagbigti ang kanilang kapatid pero sa totoo ay pinatay ito. Dahil nakita umano nila ang litrato na puno ng dugo si Christine at hindi umano ito nakabitin o nakatali sa lubid. Kaya't nagtanong ito ngayon sa social media, may nagpakamatay bang duguan ang katawan? May nagbigti bang hindi nakatali ang liig? May nagpakamatay bang halos puno ng dugo? Hustisya ang sigaw ng pamilya ngayon, kaya't labis silang nagmamakaawa at nananawagan na sana'y tulungan silang maimbestigahan ang totoong nangyari sa kanilang kapatid dahil sigurado umano sila na ito ay pinatay at hindi nagpakamatay. Ayon pa sa ilang komento, kung mataas ang pangarap, imposible gawin yan. Imbestigahan dapat yung mag-asawa lalo na yung Pakistani. Baka gawa-gawa lang nila yung depresyon para malihis at hindi sila madamay sa kaso. Kung nagpakamatay ang kapatid mo, pwede naman gawin sa bahay ng amo, bakit sa bahay pa ng kaibigan? Baka ginahasa yun at nanlaban at pinatay ng ibang lahi. Ano ang masasabi niyo sa video ito, kabayan? Totoo kaya ang salaysay ng kanyang kaibigan na nagpakamatay si Christine? At posible kayang tama ang duda ng pamilya na may foul play sa likod ng pagkamatay nitong ating kabayan? At bakit kaya sa bahay pa ng kaibigan niya ito gagawin? Ayon sa pamilya, duguan ang kanilang kaanak. Ito daw anya ang nakita nila sa litrato. Marami daw di umanong dugo ang katawan ni Christine. Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat. At higit sa lahat po dyan, hindi po natin ito tatalikuran at hindi po natin ito hayaan hanggang sa maiuwi po natin ang bangkay ng ating kabayan dyan po sa Pilipinas. Mayong adlaw, mayong buntag, mayong gabi, isad kaninyong tanan sa atong mahigala diya o makigsuunan akong mga Bisaya, labi na gyud taon na diya sa Kapalong.